Oo. So ano ba ang unang bakunang binibigay kay baby at anong buwan? So bukod sa sa breast milk, ang hepatitis B ay ibinibigay sa within 24 hours of birth. Talaga? Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na tinatawag na hyper-endemic para sa Hepa B. Ibig sabihin nito, sa bawat 100,000 tao sa Pilipinas, sa populasyon, humihigit ng 15 to 16% dito ay merong hepatitis B kahit na hindi nila nararamdaman, kahit na walang simptomas. At yan ang nangyayari nga sa karamihan ng mga sanggol. Kung kaya, in 1991, if I'm not mistaken, naipasa ang law na yan para ang hepatitis B ay maging kasama sa mga unang bakuna na ibinibigay sa sanggol sa pagkapanganak. And in fact, because it's included in the law, dapat lahat ng pinapanganak, regardless kung Pilipino kayo o hindi, binibigyan ng hepatitis B sa unang 24 oras ng buhay nila. Paano kung kunyari ipinanganak sa bahay? Kasi may mga ganun pa rin, Dok, yes, diba? So, dapat pumunta sa loob ng 24 oras, magpunta sila sa pinakamalapit na health center o di kaya ospital at dapat bigyan sila ng dose ng hepatitis B. Yan ang rason kung bakit tinitignan ng Department of Health and even in WHO and UNICEF yung rates ng Hep B at birth natin at yung Hep B within 24 hours. Kasi para yan dun sa mga bata na hindi nabibigyan ng bakuna sa pasilidad kung saan sila ipinapanganak kasi nga nanganganak sa bahay. So dadalhin pa sa pasilidad. So minsan lumalagpas ng 24 oras. Paano yun pag lumampas? Pag lumagpas, bibigyan pa rin natin. Okay kasi na. Importante pa rin na mabigyan ng proteksyon. Pero yun na nga, sa pinakahuling datos ng UNICEF at ng WHO, ang sinasabi nila tinatayang mga nasa 55% lang ng mga sanggol na pinapanganak sa Pilipinas ang nabigyan ng hepatitis B at birth. And this is regardless. At ano nangyayari sa kanila? So, habang lumalaki yung mga batang yan, lumalaki yung risk na magkaroon sila ng hepatitis B. Kung may hepatitis B yung nanay nila at hindi na-screen at nagkaroon ng hepatitis B yung mga sanggol nila, either dahil sa pagdaan dun sa puwerta o di kaya sa pagpapasuso. Pwede pala makuha ron? Yes. Kung halimbawa magkaroon ng hepatitis B yung bata at hindi naman ma-detect, habang lumalaki siya, nagiging chronic yung hepatitis B. Ang chronic hepatitis B ang isang pinaka madalas na dahilan kung bakit nagkakaroon ng liver failure at saka ng liver cancer. Wow. Biruin mo yan dahil hindi ka lang nabakunahan nung bata ka. So yun ang una, Hepa B. After that, then BCG, which is also usually given within from the time of delivery hanggang bago umuwi sa bahay. So usually ang BCG, yung dati alam natin, nakikita natin dito, ang ginagawa niya, hindi ka naman niya pinoprotektahan against yung pulmonary tuberculosis. Medyo mahirap yan lalo na sa kondisyon natin sa Pilipinas. Pero pinoprotektahan nila yung mga bata against extrapulmonary tuberculosis kasi pwede ka magkaroon ng TB sa utak, TB sa atay, TB sa because kidneys, it is a bacteria. TB sa buto. Nang dahil doon sa PTB, doon sa Mycoplasma tuberculosis. Ngayon, kung meron ka ng BCG, mapoprotektahan niya at least yun. Kasi kumpara sa pulmonary tuberculosis, mas mahirap na i-manage at saka pagalingin ang isang tao pag meron silang extrapulmonary tuberculosis. Wow. So yan, si Hepa B, si BCG, ano yung susunod pa, Doc? Tapos, ang susunod na mga bakuna, darating minimum 6 weeks na buhay. So, sa mga health centers, usually at 6 weeks, ibinibigay ang bakuna laban sa diphtheria, sa pertussis, sa tetanus. Ibinibigay yung para sa HIB, yung Haemophilus influenza, na pwedeng makakos ng meningitis sa isang bata. Ibinibigay ang para sa polio. Ibinibigay ang pangalawang dose ng hepatitis B.
kung halimbawa nasa center, minsan sinasabay nila ang PCV or pneumococcal conjugate vaccine na lumalaban naman sa mga common na bacteria na nakakakos ng pulmonya, ng deep tissue infection na tinatawag nila. So, mga ear infections. Oo. So, kasama na rin siya sa kung ano ang pinoprovide ng ating gobyerno para sa mga para sa buong populasyon through the center. And kung sa pribado ka naman na doktor pupunta sa pribadong pediatrician, pwede siyang ibigay nakasabay. Kasi minsan napapansin ko yun yung pagkakaiba ng private at saka ng ng public pag public, syempre minamaximize natin yung pagpunta, isang puntahan sana. Sa private, syempre dahil ayaw ng mga magulang minsan na 2 bakuna at the same time, so kaya mapupunta sa ibang schedule ang PCV. But normally pwede siya. Tapos sa ibang center and definitely sa private, may kasamang ibinibigay na oral vaccine, which is the rotavirus vaccine. So, sa public kasi, ang polio ay oral polio pa rin siya. Yes. Sa private, dahil kasama na siya doon sa combination vaccines, injectable na siya. Ngayon, this leaves us more room para sa iba pang bakuna. So, pwede siya bigyan ng rotavirus vaccine na siya namang lumalaban against severe diarrhea para sa mga infant. So, important din siya. So, that's the bakuna para sa labanan ng diarrhea. Oo, di ba? So, pag makita mo, yan pa lang sa first 6 weeks of life yan. Ang dami nagtatanong sa akin ng mga nanay, hindi po ba masyadong madami yan para sa anak ko? And the answer is hindi. Kasi paulit-ulit na yan sinusuri na magkakasabay yan na at ang epektong na idudulot nila dun sa bata is really more on minsan lalagnatin, minsan may pamamaga dun sa kung saan nai-injection. Pero hindi dapat ipag-alala yun. Oo. Wala pang kahit na anong pagsusuri na definitively has linked any of these vaccines to either death or even yung development of autism. Oo. So, yun yun yung sa first 6 weeks of life. Uulitin lang natin siya, copy-paste siya for 6th week of life, 10th week of life, 14th week of life. Or sa private, it's 2, 4, 6. Okay. So, paano kung kunyari hindi maibalik para dun sa second or third dose? So, meron tayong tinatawag na catch-up vaccination. So, catch-up vaccination, ibig sabihin nun, kung ano yung na-miss mo na dose, iyon ang ibibigay sa pagbalik ninyo kay baby doon sa doktor, di kaya sa health center. So, halimbawa, dapat ang susundan na schedule is 6, 10, 14. Kaso sa 10th week, hindi ka nakabalik ka sa 12th week. Ibibigay sa inyo kung ano yung bakuna na dapat para doon sa 12th week. Tapos, iikli lang ang magiging minimum na interval para doon sa susunod na bakuna. Kung yung dati, minsan more than 4 weeks kasi dahil sa scheduling issues din yan. But if you notice, 6, 10, 14 is a minimum of 4 weeks in between. For private physicians, dahil nga it's more of a per month basis, we go, kasi mas madaling tandaan ng magulang yung per month. Kung halimbawa, dapat on the 3rd month babalik, pero nakabalik sa 4th month, edi ibibigay lang kung ano yung bakuna para sa 3rd month. Minsan isasabay kung kinakailangan yung pang 4th month. Tapos, magre-resume na doon sa regular na schedule. So, hahabulin lang. Hahabulin lang talaga. Pero paano kung lumaki ka na, tumanda ka na, nakalimutan na yung bakunang yun? Wala nang habol-habol pag tumanda ka na? Hindi, meron pa rin po. Kasi remember that for each stage of life nga po, meron naman tayong recommended doses of vaccine. And merong rekomendasyon sa
pinakamaliit na dami na dapat nakukuha mo. Example, hepatitis B para masabing lifetime protection, 3 doses dapat ang minimum. Yung mga DPT, yung kung diphtheria at saka tetanus lang, usually it's the 3 doses plus 1. So, yung 3 primary doses plus 1 booster. Yun lang, kaya paulit-ulit siya. Kasi yung parte ng pertussis, which is actually one of the most important parts of it, nagkakaroon ng paghina over time. So, halimbawa, binigyan si baby, tapos, after several number of years, pag tinest natin yung antigens and antibodies doon sa sistema ni baby, mapapansin nyo na yung laban sa pertussis medyo lumiliit na. Pero yung doon sa iba mga parte ng bakuna, mataas pa rin. So, yung mga bakuna na merong laman ng laban sa pertussis, talagang nagwi-wane siya o humihina. So, yun yung rason kung bakit mapapansin ninyo, meron tayong tinatawag na booster vaccination. Makikita natin yan sa iba pa rin na mga bakuna. Sa ibang bansa, meningococcal vaccine for example, kasama siya sa routine vaccination. Hindi lang isang beses siya tulad dito sa Pilipinas. May booster vaccine siya sa paglaki ng bata. Yung MMR at saka ang chickenpox na usually ibinibigay natin ng 1 year, isang rason kung bakit sinasabi nila ang susunod na schedule around 3, 4, 5, 6 years old is because technically dapat yung 1 dose should be enough. Yun lang, meron kasing mga hindi nagre-respond sa bakuna at hindi naman natin matitesting. Kasi 'di ba, parang tama ba naman yun pagkatapos bakunahan, i-expose mo ba siya para lang ma-testing natin whether or not effective. Oo. May epekto nga ba dito? Oo. Syempre hindi. So magbibigay ka na rin ng second dose para lang makumpleto 'yon. And sometimes in special circumstances, halimbawa, nagtatrabaho in healthcare, minsan, nagpapabigay ng additional na doses of both the MMR and chickenpox kasi nga high ang risk ng exposure. Yan ay kahit malaki na sila. Oo.